Kamusta sa lahat ng aking mga minamahal na subscriber? Kumusta ang araw ninyo? Sana ay palagi kayong malusog at puno ng biyaya. Mga subscriber, naisip nyo na ba kung paano ang pakiramdam na iwanan at diborsiyuhin ng taong pinakamamahal mo sa mismong sandaling ipinagbubuntis mo ang isang mahalagang buhay na matagal mong hinintay? At lahat ng iyon ay dahil sa ibang babae. Tiyak na madudurog ang puso ninyo, hindi ba? Ito ang kwento ni Carmela, isang babaeng nagtagumpay sa isang trahedya ngunit dakilang pagsubok. Iniwan at hinamak habang nagdadalang tao, isinumpa niyang muling babangon bilang isang babaeng may dignidad na hindi kayang yurakan ni numan. Bago kayo tuluyang pumasok sa kwentong ito na magdadala sa inyo sa iba't ibang emosyon, ipakita ninyo ang inyong suporta sa aming channel, pindutin ang like button ngayon din, at kung hindi pa, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang aming mga susunod na kapanapanabik na kwento. At bakit hindi tayo magbatian? Isulat ang inyong pangalan, ang lungsod kung saan kayo nakatira, at isang present sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung sino-sinong mga kahangahangang subscriber ang handang samahan kami sa salaysay na ito. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim at ihanda ang inyong mga panyo. Simulan na natin ang kwento. Napakalakas ng buhos ng ulan ng gabing iyon. Tila ba nakikidalamhati ang kalangitan kay Carmela na wari nababatid ang mapait na kapalarang nag-aabang sa kanya. Sa loob ng isang maluwag ngunit malamig na silid, nakaupo si Carmela sa gilid ng kama habang tinititigan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hawak niya ang isang maliit na puting bagay, isang pregnancy test, na may dalawang malinaw na asul na linya. Pagkatapos ng 3 taon ng paghihintay, na puno ng luha at panalangin, sa wakas ay dininig na ng langit ang kanyang mga pakiusap. Buntis siya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang maputlang mga labi. Naisip niya ang mukha ng kanyang asawa, si Marco. Inisip niya kung paano ito magliliwanag kapag narinig ang balita. Naniniwala siyang si Marco, na laging ginagabi ng uwi at tila nanlalamig na, ay babalik sa dati nitong pagiging mapagmahal. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa garahe. Bumilis ang tibok ng puso ni Carmela. Mabilis niyang itinago ang pregnancy test sa bulsa ng kanyang duster. Gusto niyang maging isang magandang sorpresa ito. Magaan ang mga hakbang na nagtungo siya sa sala. Inayos ang buhok habang napapadaan sa salamin at binuksan ang pinto ng may malawak na ngiti. Ngunit dahan-dahang naglaho ang ngiti ni Carmela nang makita ang mga taong nasa labas ng pinto. Hindi nag-iisa si Marco, kasama niya ang kanyang ina, ang biyenan niyang si Ginang Reyes. Madilim ang kanilang mga mukha. Walang bahid ng anumang init. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Marco ang kamay na inilahad ni Carmela para salubungin siya. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ng asawa at dumiretso sa sofa sa sala. Sinuri siya ni Ginang Reyes mula ulo hanggang paa nang may mapanlibak na tingin. Nandito na pala kayo? Gusto niyo ba ng mainit na tsaa? Mahinang tanong ni Carmela, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Tama na ang mga kalokohan, bigla ang putol ni Marco sa kanya. Inihagis niya ang isang brown na sobre sa ibabaw ng salamin na mesa sa harap ni Carmela. Ang tunog ng pagtama ng sobre sa mesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Kunin mo, basahin mo, at pirmahan mo ngayon din. Gulat na tiningnan ni Carmela ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Nang ilabas niya ang laman, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang petisyon para sa annulment ng kanilang kasal. Naramdaman ni Carmela na kinakapos siya ng hininga. Tila gumuho ang kanyang buong mundo. Marco, anong ibig sabihin nito? Bakit mo gustong ipawalang bisa ang kasal natin? Tanong ni Carmela na may namumuong luha sa mga mata. Isang mapanghamak na tawa ang pinakawalan ni Marco at mayabang na sumandal sa sofa. Bigla, Carmela, gumising ka nga. 3 taon na tayong kasal at hindi mo man lang ako nabigyan ng anak. Ang bahay na ito ay parang isang puntod sa sobrang tahimik. Kailangan ko ng tagapagmana para ipagpatuloy ang apelyido ko at nabigo ka bilang asawa. Tama yan, sabat ni Ginang Reyes na may matinis na boses. Sinabi ko na sa iyo noon pa, Marco, malas ang babaeng yan.
Naubos lang ang pera mo sa pag-aalaga sa palamuning yan. Ano ang silbi ng magandang mukha kung tuyo naman ang kanyang bahay bata? Ang malulupit na salitang iyon ay dumurog sa puso ni Carmela. Mahigpit na napahawak ang kanyang kanang kamay sa bulsa ng kanyang duster. Naramdaman niya ang matigas na bagay ang pregnancy test. Gusto niyang isigaw na nagkakamali sila, na hindi siya baog. Pero Marco, ma'am, pakiusap, pakinggan niyo ako. May sasabihin ako, pilit na sabi ni Carmela. Pinipigilan ang pag-iyak. Tama na, sigaw ni Marco. Ayoko nang marinig ang mga palusot mo. Buo na ang desisyon ko. At nakahanap na ako ng babaeng mas perpekto kaysa sayo. Isang babaeng kayang magkaanak ng may class at kayang pasayahin ang nanay ko. Bago pa man makapagtanong si Carmela kung sino ang babaeng iyon, muling bumukas ang pinto. Isang kabataang babae na nakasuot ng hapit na pulang bestida at naka-high heels ang kumpiyansang pumasok. Isang mamahaling pabango ang agad na pumuno sa silid. Si Vanessa pala. Isang babaeng kilala lang ni Carmela bilang katrabaho ni Marco. Lumapit si Vanessa kay Marco at malanding umupo sa tabi nito. Ikinawit niya ang braso sa lalaki nang walang anumang hiya kahit pa nasa harap ni Carmela. Ipinakikilala ko si Vanessa. Siya ang magiging bago kong asawa, sabi ni Marco nang walang bahid ng pagsisisi. Ngumiti si Vanessa kay Carmela nang may pang-aasar. Hello Carmela, pasensya na. Pero mukhang malapit nang magbago ang may-ari ng posisyon bilang may bahay dito. Hindi naman natin pwedeng paghintayin pa ng matagal si Marco na magkaanak, di ba? At may dapat ka pang malaman, dagdag ni Ginang Reyes, ang mga matay nagniningning habang nakatingin kay Vanessa. Ang aming si Vanessa ay isang napakagandang babae at napatunayan na niya ang kanyang pagiging fertile. Buntis si Vanessa sa anak ni Marco, ang apo na matagal ko nang pinapangarap. Natigilan si Carmela. Naramdaman niyang naubos ang kanyang lakas, na para bang tinanggal ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Niloko siya ni Marco at buntis si Vanessa. Ang sakit ay hindi na parang isang saksak. Ito'y parang pinupunit ka sa libu-libong piraso. Tiningnan niya ang patag na tiyan ni Vanessa at pagkatapos ay hinawakan ang sarili niya. Dito rin ay may lumalaking buhay ang lehitimong anak ni Marco. Marco, pinagtaksilan mo ako. Mahinang bulong ni Carmela. Huwag ka nang magdrama, Carmela, singhal ni Marco. Ang isang lalaki ay kailangan ng kasiguraduhan. Hindi mo yon naibigay sa akin, kaya hinanap ko sa iba. Ngayon, mag-impake ka na. Aalis ka sa bahay na ito ngayong gabi. Ayokong ma-stress si Vanessa na makita ang mukha mo. Pero napakalakas ng ulan, Marco. At ito ang bahay natin. Bahay natin. Nang uyam si Marco. Bahay ko ito. Ako ang bumili nito. Nakikitira ka lang, umalis ka rito na damit mo lang ang dala. Huwag mong isiping magdala kahit isang piso mula sa yaman ko. Tiningnan ni Carmela ang mga mukha sa harap niya, ang malupit na si Marco, ang sakim na si Ginang Reyes, at si Vanessa na may ngiti ng tagumpay. Sa sandaling iyon, nawala sa isip ni Carmela ang ideya na ibunyag ang kanyang pagbubuntis. Kung malalaman nilang buntis siya, malamang ay kukunin nila ang bata sa kanya o mas malala, baka saktan ni Vanessa ang bata dahil sa takot na maagaw ang posisyon niya. Hindi papayagan ni Carmela na lumaki ang inosenteng sanggol na ito sa gitna ng isang bulok na pamilya. Bigla ang pinunasan ni Carmela ang kanyang mga luha. Ang kanyang tingin na kanina'y puno ng kalungkutan ay naging malamig at matalim. Inayos niya ang kanyang tayo at tiningnan si Marco ng diretso sa mata. Sige Marco, aalis ako, matatag na sabi ni Carmela. Tila bahagyang nagulat si Marco sa pagbabago ng kanyang tono. Pipirmahan ko ang mga papeles na yan. Pero tandaan mo ito, Marco. Isang araw, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayong gabi. Itinapon mo ang isang diamante para lang pumulot ng isang bato. Kumuha si Carmela ng bolpen at, gamit ang matatag na kamay, pinirmahan ang isang petisyon para sa annulment ng kanilang kasal at inihagis pabalik sa mesa. Nang hindi lumilingon, nagtungo siya sa kanyang silid, kinuha ang isang lumang maleta, naglagay ng ilang damit at nilisan ang marangyang bahay na iyon. Pagkasara ng pinto sa kanyang likuran, binasa ng malakas na ulan ang kanyang marupok na katawan.
Naglakad siya sa gitna ng bagyo, mahigpit na yakap ang kanyang tiyan. Ang ulan at ang kanyang mga luha ay naging iisa. "Pasensya ka na, anak ko." Bulong niya sa sanggol sa kanyang sinapupunan. "Ayaw sa atin ang tatay mo, pero ipinapangako ni Mama. Lalaban ako para sa iyo ng buong lakas ko. Itatago ko ang pag-iral mo sa kanila. Akin ka lang, akin ka lang." Sa ilalim ng kidlat, nanumpa si Carmela. Hindi siya mamamatay nang walang kabuluhan sa kalye. Babangon siyang muli. Babalik siya hindi bilang isang mahinang babae na kayang tapakan, kundi bilang isang babae na hindi man lang nila kayang titigan sa mata. Ang paglalakbay ni Carmela ay nagsisimula pa lang. 1 buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon ng bagyo. Nakatira na ngayon si Carmela sa isang maliit na board and lodging na may sukat lamang na 10 metro kwadrado sa gilid ng syudad. Basa ang mga pader at natutuklap ang pintura. Malayong malayo sa marangyang silid na may aircon, ngunit para kay Carmela mas mainit ang pakiramdam sa maliit na espasyong ito. Dito, walang mga insulto o kahihiyan. Araw-araw, gumigising si Carmela ng 3:00 ng madaling araw. Sa kabila ng morning sickness, pinipilit niyang bumangon, pumunta sa palengke para bumili ng mga sangkap at magluto. Gamit ang kanyang huling natirang ipon bilang puhunan, nagsimula siyang magbenta ng packed lunch sa mga Tupperware. Hindi siya nahihiya. Nililibot niya ang iba't ibang construction site para ibenta ang mga pananghalian sa mga trabahador. Pagod na pagod siya at namamanas ang kanyang mga binti. Ngunit sa tuwing nararamdaman niyang gusto ng sumuko, hinihimas niya ang kanyang tiyan na nagsisimula ng lumaki. "Kaunting tiis pa, anak." Si Mama ay nagsusumikap para kumita ng pera para sa gatas at lampin mo, bulong niya para palakasin ang sarili. Habang si Carmela ay nagkukumahog para sa bawat piso sa pinakamagarang reception hall sa sentro ng siyudad, idinaraos ang marangyang kasal nina Marco at Vanessa. Kumikinang ang mga kristal na chandelier, pinalamutian ng mga imported na bulaklak ang bawat sulok, at sagana ang pagkain. Si Vanessa, na nakasuot ng gown na may mga diamante, ay parang isang reyna. Si Marco, na may mayabang na ngiti, ay nakatayo sa kanyang tabi. "Tingnan ninyo ang manugang ko. Maganda na. Fertile pa." Pagyayabang ni Ginang Reyes sa kanyang mga amiga sosyal na parang nagpapakita ng isang antigong gamit. "Malapit nang isilang ang tagapagmana ng aming pamilya, hindi tulad ng dating asawa ni Marco na hindi magkaanak." Magiliw nang umiti si Vanessa, ngunit palihim niyang siniko si Marco. "Mahal, bukas kailangang bayaran ang natitirang balanse sa decorator at catering. Na-max out ko na ang credit card ko," bulong niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco, ngunit tinakpan ito ng kanyang kayabangan. "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Maganda naman ang takbo ng negosyo ngayon. Huwag mong problemahin ang pera, alagaan mo lang ang baby sa loob mo," sagot ni Marco, lingid sa kanyang kaalaman na ang sanggol na labis niyang ipinagmamalaki ay isang malaking kasinungalingan. Nakahinga ng maluwag si Vanessa. Ang kanyang plano na makuha ang yaman ni Marco ay tumatakbo ng maayos. Babalik sa gilid ng siyudad, napakatindi ng sikat ng araw ng hapong iyon. Naglatag si Carmela ng isang maliit na folding table malapit sa isang ginagawang office building at inaayos ang mga Tupperware. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Hindi niya naubos ang kanyang paninda at dahil hindi pa siya nanananghalian, nagsimula siyang mahilo. Sa sandaling iyon, isang makintab na itim na sedan ang huminto sa tapat mismo ng maliit na puwesto ni Carmela. Isang lalaking nakasuot ng plansadong suit ang bumaba mula sa passenger seat, kasunod ang kanyang driver. Mayroon siyang autoridad at ang kanyang tingin ay matalas ngunit mabait. Siya si Alejandro Vega, ang CEO ng real estate company na nag-i-inspeksyon sa construction project. May kausap si Alejandro sa telepono nang may iritadong boses. "Huwag na tayong pumunta sa mamahaling restaurant na yan. Masyadong matabang ang pagkain. Gusto kong kumain ng isang bagay na tunay, na may lasa." Ibinaba ni Alejandro ang tawag at napadako ang kanyang tingin sa mga nakasalansan na Tupperware sa mesa ni Carmela. Ang masarap na amoy ng kaldereta at adobong manok ay kumiliti sa kanyang ilong.
Walang pag-aalinlangan, lumapit si Alejandro sa mesa ni Carmela. Miss, may natira pa po bang paninda? Gusto kong kumain ng isa. Magalang na sabi ni Alejandro. Umupo siya sa isang luma at sira-sirang plastik na upuan nang walang anumang pagkailang. Nagulat si Carmela na abala sa pag-iisip. Nagmamadali niyang pinunasan ang pawis at inabutan si Alejandro ng isang Tupperware. Opo, sir, mayroon pa po. Maupo po kayo. Pasensya na po kung simple lang ang lugar. Binuksan ni Alejandro ang takip at tinikman ang isang kutsarang pagkain. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang alat, tamis, at anghang ay perpektong naghalo sa kanyang panlasa. Ang pagkaing iyon ay nagpaalala sa kanya ng luto ng kanyang yumaong ina simple, ngunit puno ng pag-aalaga. Nang hindi namamalayan, naubos ni Alejandro ang pagkain. Kahanga-hanga, sabi ni Alejandro habang umiinom ng isang bote ng tubig. Sino ang nagluto nito? Talagang napakasarap. Bahagyang ngumiti si Carmela. Ito ang unang tapat na ngiti na ipinakita niya sa loob ng mahabang panahon. Ako po ang nagluto, sir. Resipe po ito na minana ko sa yumaong nanay ko. Pinagmasdan siyang mabuti ni Alejandro. Naramdaman niyang ang babae sa harap niya ay hindi isang simpleng tindera ng pagkain. Simple ang kanyang damit at pagod ang kanyang mukha. Ngunit mayroon siyang taglay na lakas at gilas na hindi maitatago. Gamit ang kanyang matalas na business instinct, nakita ni Alejandro ang isang malaking potensyal. Anong pangalan mo? Tanong ni Alejandro. Carmela po, sir. Carmela. Masyadong masarap ang pagkaing ito para ibenta lang sa kalye. Seryosong sabi ni Alejandro. Kinuha niya ang kanyang business card at inilagay sa mesa. Sa susunod na linggo, mayroon kaming presentation para sa mga investor sa sales office ng proyektong ito. Kailangan namin ng catering para sa 100 katao. Gusto ko ng mga pagkain na tulad nito pero nakalagay sa mas eleganteng mga kahon. Kaya mo ba? Napanganga si Carmela. Ang 100 na order ay ang pinakamalaking order na naisip niya. Sa kikitain niya roon, mababayaran niya ang 2 buwang upa at ang mga gastusin sa check-up sa doktor. Kaya ko po ba? Opo, sir. Siyempre po. Sagot ni Carmela na nagniningning ang mga mata. Mabuti. Bukas, tawagan mo ang numero sa card na ito para ayusin ang down payment. Inaasahan ko ang pinakamasarap na pagkain. Ngumiti si Alejandro at nagtungo sa kanyang marangyang sedan. Bago sumakay, lumingon siyang muli kay Carmela na bahagyang yumuyuko sa likod ng mesa bilang pasasalamat. Isang kakaiba at mainit na pakiramdam ang dumaloy sa dibdib ni Alejandro. Isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman mula nang pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas. Ang araw na iyon ay isang mahalagang pagbabago para kay Carmela. Habang si Marco ay nagsasayang ng pera sa isang hungkag at sinungaling na selebrasyon, si Carmela naman ay kabubukas lang ng pinto tungo sa sarili niyang tagumpay. Nagsimula nang umikot ang gulong ng tadhana. Inilagay siya nito sa landas ng isang lalaki na hindi lang babago sa kanya bilang isang negosyante, kundi bilang isang babae na karapat-dapat mahalin. Ngunit napagtanto ni Carmela na kailangan niyang doblehin ang kanyang pagsisikap para patunayan ang tiwala ni Alejandro at kasabay nito, itago ang kanyang palaking tiyan. 3 buwan na ang kasal ni Marco at Vanessa, ngunit ang kapaligiran sa marangyang bahay ay nagsisimula ng uminit hindi dahil sa init ng pag-ibig, kundi dahil sa tambak na bayarin. Nakaupo si Marco sa kanyang opisina, hinihilot ang masakit na sentido. Sa harap niya ay isang credit card statement na may nakakagulat na halaga. Designer bags, imported na sapatos, spa treatments, libu-libong piso ang nawala sa loob lang ng 2 linggo. Vanessa! Sigaw ni Marco. Kalmadong pumasok si Vanessa sa silid, kumakagat ng mansanas. Hinihimas ng kanyang kaliwang kamay ang tiyan na malaki na tignan. Sa katotohanan, ang tiyan na iyon ay isang matalinong gawa sa bulak at silicone pads sa ilalim ng maluwag na bestida. Ano yon, mahal? Huwag kang sumigaw. Natatakot ang baby natin. Malambing na sabi ni Vanessa, ginagamit ang kanyang pinakamalakas na sandata. Tingnan mo to. Inihagis ni Marco ang statement. Saan mo ginastos ang ganito kalaking pera? Hindi maganda ang takbo ng kumpanya ngayon.
Vanessa, kailangan nating magtipid. Hindi tayo pwedeng magwaldas ng ganito. Nagpout si Vanessa at sinadyang magmukhang malungkot. Paano mo nagagawang maging kuripot sa sarili mong asawa? Lahat ng binibili ko ay para maging maganda para sa'yo at saka buntis ako, mahal. Kung hindi ako mag-shopping, nai-stress ako. At kung ma-stress ako, masama yon para sa baby. Ikaw ba ang mananagot kung makunan ako? Bago pa man makasagot si Marco, lumitaw si Ginang Reyes sa pinto. Ang mukha niya ay mabangis, ipinagtatanggol ang kanyang mahal na manugang. Hoy, Marco, huwag mong sinisigawan ang asawa mo. Daladala ni Vanessa, sa sinapupunan niya ang tagapagmana ng pamilya natin. Hayaan mo siyang bumili ng gusto niya. Ang pera ay kikitain ulit, pero ang apo ay isang yaman na hindi mabibili ng pera. Anong gagawin mo kung mapahamak ang apo natin dahil sa kakuriputan mo? Natahimik si Marco. Talunan siya. Ang salitang apo ay palaging ang mabisang gayuma na nagpapatahimik sa kanya. Wala siyang nagawa kundi lunukin ang kanyang galit. Hindi niya alam na sa likod niya, nakangiti si Vanessa ng may tuso. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula ng lumaki ang kaba, kaya niyang pekein ang tiyan. Pero hanggang kailan niya maiiwasan ang mga medical check-up kasama si Marco. Sa tuwing mag-aalok si Marco na samahan siya sa ultrasound, libu-libong dahilan ang sinasabi ni Vanessa na nagbakasyon ang tiwala niyang doktor na biglang sumakit ang ulo niya o na nakapunta na siya kasama ang mga amiga sosyal niya. Habang papalapit ang krisis pinansyal sa tahanan ni Marco, sa kabilang bahagi ng lungsod, umaasenso naman ang isang maliit na kusinang inupahan ni Carmela. Ang catering order para sa event ng kumpanya ni Alejandro ay naging isang malaking tagumpay. Naging sikat ang mga pagkain ni Carmela sa mga business partner ni Alejandro. Salamat sa puhunan ni Alejandro, ngayon na may mas maayos na packaging at tunay na lutong bahay na lasa, tuloy-tuloy ang dating ng mga order. Ngayon, personal na inihatid ni Carmela ang tanghalian para sa isang meeting ng mga direktor sa opisina ni Alejandro. Nakasuot siya ng maluwag na blusa at pantalon para itago ang kanyang 4 na buwang tiyan. Pagod siya, ngunit mas buhay at masigla ang kanyang mukha dahil mayroon siyang malinaw na layunin sa buhay. Magandang umaga, Mr. Vega. Dala ko na po ang in-order ninyong tanghalian, magalang na sabi ni Carmela pagpasok sa opisina ni Alejandro. Si Alejandro, na abala sa pagre-review ng mga dokumento, ay agad na nag-angat ng ulo at ngumiti ng malawak. Ah, Carmela, laging on time. Salamat. Maupo ka muna. Medyo nailang na umupo si Carmela. Tumayo si Alejandro mula sa kanyang malaking upuan at umupo sa sofa sa harap ni Carmela. Ang kanyang tingin ay malumanay, ngunit matalas. Tumaas ng husto ang sales mo ngayong buwan, Carmela. Masyado nang maliit ang kusina mo para sa lahat ng order, simula ni Alejandro. Opo, Mr. Vega, salamat po sa Diyos. Medyo nakakapagod po, pero sa tulong ng isang kapitbahay, kaya ko pa naman mag-isa, mapagkumbabang sagot ni Carmela. Dahan-dahang umiling si Alejandro. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang pagtatrabaho na parang robot. Malaki ang potensyal mo. Mayroon akong magandang commercial space malapit sa business district. Dati itong restaurant, kaya mayroon na itong professional grade na mga kagamitan sa kusina. Gusto kong mag-alok ng partnership. Gamitin mo ang lugar na yon. Patakbuhin mo ang catering business mo sa mas malaking scale mula doon. Ang upa ay pwede nating pag-usapan mamaya gamit ang profit-sharing system kapag stable na ang negosyo. Napuno ng luha ang mga mata ni Carmela. Ang alok na ito ay parang isang panaginip sa gitna ng araw. Mr. Vega, bakit po napakabuti ninyo sa akin? Isa lang po akong hiwalay na babae na walang-wala. Tiningnan siya ng malalim ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding sinseridad dahil nakita ko sa mga mata mo ang isang katatagan na hindi ko nakikita sa iba. At sa totoo lang, ang luto mo ay nagpaparamdam sa akin na parang umuwi ako. Gusto kitang makitang magtagumpay, Carmela, hindi dahil sa awa, kundi dahil karapat-dapat ka. Hindi makapagsalita si Carmela. Nanginginig ang kanyang puso. Sa panahon ng pagsasama nila ni Marco, hindi siya kailanman kinilala ng ganoon. Palaging binabaliwala ni Marco ang lahat ng ginagawa niya, na parang isang obligasyon lang. Ngunit ngayon,
Ang lalaking ito, si Alejandro, nakakakilala lang niya, ay nag-aalok sa kanya ng mga pakpak para lumipad. Salamat po, Mr. Vega. Tinatanggap ko po ang alok ninyo. Ipinapangako ko po na hindi ko kayo bibiguin, nanginginig na sabi ni Carmela, pinipigilan ang emosyon. Kapag hindi tayo nasa meeting, tawagin mo akong Alejandro, sabi niya nang may mainit na ngiti. At isa pa, Carmela, alagaan mo ang kalusugan mo. Medyo maputla ka, huwag kang magbuhat ng mabibigat. Bahagyang nagulat si Carmela. Alam kaya ni Alejandro ang tungkol sa pagbubuntis niya. Mabilis niyang tinakpan ng bag ang kanyang tiyan. Opo, okay lang po ako. Medyo kulang lang po sa tulog. Nang gabing iyon, ang kanilang mga tadhana ay mas lalong nagkaiba. Umuwi si Marco at natagpo ang itinatapon ni Vanessa, ang pagkaing kaluluto lang ng katulong dahil hindi ito ayon sa kanyang panlasa, at nag-uutos na umorder ng pagkain mula sa isang 5-star hotel. Pinulot ni Marco ang itinapong pagkain, pinipigilan ang galit. Samantala, sa kanyang maliit na inuupahan, nagdarasal si Carmela, umiiyak sa pasasalamat habang hinihimas ang sanggol na marahang gumagalaw sa kanyang sinapupunan. Anak, nakatanggap tayo ng malaking biyaya ngayon. Napakabuti sa atin ni Mr. Alejandro. Paglaki mo, kailangan mong maging kasing buti niya. Bulong ni Carmela. Hindi alam ni Carmela, ngunit may malaking plano ang tadhana. Ang kasinungalingan ni Vanessa na palapit na sa pagkabunyag at ang katapatan ni Carmela na nagsisimula ng magbunga ay malapit ng magbanggaan. Dinala sila ng panahon palapit sa araw ng pagbubunyag na magbabago sa lahat. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon na siya'y pinalayas at ang gulong ng tadhana ay umiikot ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Numan. Si Carmela ay hindi na ang gusgusing babae na nakakulong sa kusina ng isang maliit na paupahan. Ngayon, siya ay nakatayo nang may pagmamalaki sa harap ng isang 2 palapag na restaurant na puno ng mga customer. Isang malaking karatula na nagsasabing Carmela's Kitchen ang nakasabit sa harapan ng gusali. Sa tulong ni Alejandro, si Carmela ay naging isang malakas na negosyante. Ang kanyang hitsura ay ganap na nagbago. Wala nang bakas ng mga lumang duster o mamantikang mukha. Sa araw na iyon, nakasuot si Carmela ng mahabang silk dress na pastel, ang kulay na bumagay sa kanyang katawan. Natural itong naitago ang kanyang 7 buwang tiyan. Ang kanyang mukha ay may magaang makeup na nagbigay sa kanya ng aura ng isang elegante at kagalang-galang na magiging ina. Nang hapong iyon, isang marangyang puting sedan ang huminto sa harap ng lobby ng restaurant. Mabilis na bumaba ang isang nakaunipormeng driver at binuksan ang pinto ng pasahero. Unang bumaba si Alejandro at pagkatapos ay magiliw na inilahad ang kanyang kamay para tulungan si Carmela na bumaba. Ang eksenang iyon ay nakakuha ng atensyon ng marami, kabilang na ang isang lalaki sa isang maruming sedan na naipit sa trapiko sa kabilang kalsada. Ang lalaking iyon ay si Marco. Pinaningkitan ni Marco ang kanyang mga mata. Tinititigan ang babae sa pamamagitan ng maalikabok na salamin. Tila huminto ang kanyang puso nang makita ang babaeng bumaba mula sa mamahaling sasakyan. Ang figura ay napakapamilyar, ngunit ang aura na ipinapakita nito ay ganap na banyaga. May ibinulong si Alejandro at tumawa ang babae ng napakalinaw. Ito ay isang malayang tawa na hindi narinig ni Marco sa loob ng maraming taon. Imposible. Hinigpitan ni Marco ang manibela ng husto na namuti ang kanyang mga buko. Hindi yan si Carmela. Si Carmela ay isang simpleng babae na walang dating. Ang babaeng yan ay parang isang socialite. Pilit na itinatanggi ni Marco ang nakikita ng kanyang mga mata. Kinumbinsi niya ang sarili na ang dati niyang asawa ay naghihirap sa kung saan marahil ay nagtatrabaho sa isang labahan o bilang kusinera sa isang karinderya. Imposibleng ang babaeng itinapon niya na parang basura ay nakatayo ngayon sa tabi ng isang lalaking mas mukhang elegante at mayaman kaysa sa kanya, sakay ng isang kotse na malamang ay 3 beses ang halaga ng lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kinakain siya ng kuryosidad. Gusto niyang bumaba ng kotse at alamin, ngunit pinilit siyang umandar ng mga busina ng mga sasakyan sa likod niya.
Iniwan niya ang masakit na eksenang iyon na may libu-libong tanong. Samantala, sa loob ng restaurant, inalalayan ni Alejandro si Carmela sa kanyang pribadong opisina sa ikalawang palapag para makapagpahinga. Inilapag ni Alejandro ang isang tasa ng mainit na gatas para sa buntis sa mesa. Inumin mo muna ito, Ma'am Carmela. Huwag kang masyadong magpagod sa paghahanda para sa catering sa kasal bukas. Huwag mong kalimutan na may maliit na buhay kang pinoprotektahan, sabi ni Alejandro na may tunay na pag-aalala. Ngumiti si Carmela at uminom ng gatas. Sa mga nakalipas na buwan, ang kanilang relasyon ay umunlad sa isang espesyal na paraan. Hindi kailanman direktang sinabi ni Alejandro ang kanyang nararamdaman, ngunit ang kanyang mga kilos ay palaging nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Pinoprotektahan niya si Carmela na parang isang marupok ngunit mahalagang kristal. Alam ni Alejandro na buntis si Carmela. Bagamat hindi direktang sinabi ni Carmela kung sino ang ama, hindi nagtanong si Alejandro, tinanggap niya ang lahat ng walang kondisyon. Salamat, Alejandro. Kung hindi dahil sayo, ang batang ito at ako ay malamang nasa lansangan pa rin. Tapat na sagot ni Carmela. Nakamit mo ang lahat ng ito dahil sa sarili mong pagsisikap, Carmela. Nagbukas lang ako ng pinto. Ikaw ang pumasok at sinakop ang lahat, sagot ni Alejandro. Naging seryoso ang kanyang tingin. Nga pala, gusto kong samahan mo ako sa isang business charity gala sa susunod na linggo bilang partner ko. Handa ka na ba? Nagulat si Carmela. Ang gala na iyon ay dadaluhan ng marami sa pinakamahalagang negosyante sa lungsod. Baka nandoon din si Marco na mahilig magyabang tungkol sa kanyang mga koneksyon noon. Ngunit sa halip na takot, tapang ang lumitaw sa puso ni Carmela. Hindi na siya ang dating Carmela. Oo, Alejandro, pupunta ako. Kabaligtaran ng tagumpay ni Carmela, ang kapaligiran sa bahay ni Marco ay lalong nagiging madilim. Umuwi si Marco na may matinding sakit ng ulo. Hindi mawala sa kanyang isip ang imahe ng babaeng kamukha ni Carmela. Inaasahan niyang isang mainit na pagsalubong ang dadatnan niya. Ngunit ang natagpuan niya ay si Vanessa na sumisigaw sa telepono, sinisisi ang kanyang paboritong butik dahil hindi kasya ang bestidang in-order niya. Walang kwentang mananahi. Ang ganda-ganda ng tiyan ko ngayon, dapat ginawa niyang perpekto ang sukat. Nang makita si Marco, inihagis ni Vanessa ang cellphone sa kama. Tiningnan siya ni Marco nang may pagod na mga mata. Lumaki nga ang tiyan ni Vanessa, ngunit mayroong mali. Minsan, ang hugis ay masyadong mataas, minsan naman ay bahagyang tabingi. At sa tuwing sinusubukan ni Marco na hawakan ang tiyan o pakinggan ang tibok ng puso ng sanggol, palaging iniiwas ni Vanessa ang kanyang kamay na may dahilan na sensitibo siya o nakikiliti. Mahal, lutang ka na naman, sigaw ni Vanessa na nagpabalik kay Marco sa realidad. Nasaan na yung extra na pera para sa mga gastusin? Pupunta ang nanay mo sa isang meeting kasama ang mga amiga niya bukas. Kailangan niya ng 50,000 piso para bumili ng bagong bag para hindi siya mapahiya. 50,000 na naman? Tumaas ang boses ni Marco. Vanessa, bumagsak ang sales ng kumpanya ngayong buwan. Marami tayong nawalang kliyente. Ikaw at ang nanay mo, puro pera ang alam ninyong hilingin. Kailan ninyo maiintindihan ang sitwasyon ko? Nanlaki ang mga mata ni Vanessa at nagsimulang umiyak ng peke. Wow, ngayon pati sa amin ng anak mo, nagiging kuripot ka na. Ang sama mo, gusto mo bang makunan ako dahil sa stress? Itong batang ito ang anak na matagal mo nang hinahangad. Anak, nang marinig ang mga salitang makunan at anak, ang galit ni Marco ay nawala na parang isang lobong pumutok. Huminga siya ng malalim at marahas na kinuha ang kanyang wallet, inihagis ang ilang credit card sa kama. Heto, gastusin ninyo lahat hanggang sa malugi tayo. Isinara ni Marco ang pinto ng banyo ng padabog, iniwan si Vanessa na pinupulot ang mga card na may tusong ngiti. Sa ilalim ng malamig na shower, ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Ang imahe ng eleganteng babae na bumababa sa marangyang sedan ay bumalik sa kanyang isipan. Kung si Carmela nga iyon, napakatanga niya. Dati, hindi humingi si Carmela ng kahit isang piso para sa kanyang mga gastusin.
Kumakain pa nga siya ng kanin na may mantika para lang makabili si Marco ng magandang suit para sa kanyang mga meeting. Ngayon, si Marco ay nabubuhay kasama ang isang magandang parasito na nagngangalang Vanessa. Samantala, si Carmela, kung siya nga iyon, ay paakyat sa hagdanan ng tagumpay na hindi man lang kayang abutin ni Marco. Isang pakiramdam ng pagsisisi, maliit ngunit matalim, ang nagsimulang sumibol, handang sumabog sa sandaling lumabas ang katotohanan. Kulay abo ang kalangitan, tulad ng nararamdaman ni Marco na nakaupo sa kanyang malaking upuan, nawawala sa pag-iisip, ang opisina na dating simbolo ng kanyang tagumpay ay parang isang bilangguan ngayon. Ang telepono sa kanyang mesa ay walang tigil sa pagtunog, ngunit hindi ito pinapansin ni Marco. Alam niya kung sino ang tumatawag, isang supplier na naniningil ng bayad o ang bangko na nagpapaalala na malapit na ang deadline ng loan para sa kanyang marangyang bahay. "Sir," kumatok ang kanyang sekretarya na may takot sa mukha. Sabi po ng supplier ng bakal, kung hindi raw po tayo magbabayad ngayon, ititigil na nila ang pag-deliver. Hinilot ni Marco ang kanyang sentido na parang sasabog na. "Sabihin mo sa kanila na maghintay pa ng 1 linggo. Pero sir, hindi na po sila naniniwala. 3 beses na raw po kayong nangako," mahinang sabi ng sekretarya. "Gawan mo ng paraan, mag-imbento ka ng dahilan. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para bigyan ako ng sakit ng ulo," sigaw ni Marco. Mabilis na isinara ng sekretarya ang pinto. Nang mag-isa na ulit, inihagis ni Marco ang ilang papel sa sahig. Bumilis ang kanyang paghinga. Mula nang ikasal siya kay Vanessa, ang cash flow ng kumpanya ay naging isang gulo. Ang pera na dapat sanang para sa working capital ay napupunta sa pagpondo sa marangyang pamumuhay ni na Vanessa at Ginang Reyes. Dati, kay Carmela, napakatatag ng kanilang pinansyal na sitwasyon. Si Carmela ay isang mahusay na tagapamahala ng pananalapi sa bahay. Kahit na hindi gaanong kalaki ang kita ni Marco noon, nag-iipon si Carmela, nag-invest sa ginto, at laging may masarap na pagkain sa mesa. Sa pag-iisip tungkol sa pagkain, kumalam ang tiyan ni Marco. Hindi pa siya nanananghalian. Ang imahe ng kaldereta na niluluto ni Carmela at ang inihaw na isda ay biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Simpleng pagkain, ngunit puno ng pagmamahal. Isang masakit na pananabik ang biglang bumalot sa kanyang dibdib. Nagpasya si Marco na umuwi ng maaga, umaasang makahanap ng kaunting kapayapaan sa bahay. Ngunit ang pag-asa ay nanatiling pag-asa. Pagbukas pa lang niya ng pinto, ang matinis na boses ni Ginang Reyes ang sumalubong sa kanya. "Ayan na pala ang ATM ng bahay," sigaw ni Ginang Reyes na komportableng nakaupo sa sofa. "Marco, ano ba? 2 araw nang sira ang aircon sa kwarto ko, hindi mo man lang tinawagan ang technician, namamatay ako sa init." Huminga ng malalim si Marco at marahas na niluwagan ang kanyang kurbata. "Nay, kararating ko lang. Hindi niyo ba muna ako tatanungin kung pagod ako o kung kumain na ako? Bakit reklamo agad?" Tiningnan siya ng masama ni Ginang Reyes. "Aba, sumasagot ka na. Sa nanay mo ngayon? Noong kasama mo pa, yang si Carmela, masunurin ka. Bakit ngayon naging rebelde ka?" Hindi nakapagsalita si Marco. Dati, masunurin siya dahil si Carmela ang palaging namamagitan, pinapakalma ang kanyang ina at tahimik na inaayos ang mga problema sa bahay nang hindi siya binibigyan ng pasanin. Ngayon, wala na ang buffer na iyon. Bago pa man makaupo si Marco, bumaba si Vanessa mula sa ikalawang palapag na may masayang mukha, dala ang 2 shopping bag mula sa isang sikat na brand. "Marco, andiyan ka na pala. Tingnan mo to, mahal. Bumili ako ng imported na luxury stroller. 300,000 piso ang presyo, pero dahil may discount, nakuha ko lang ng 25,000. Ang laking tipid, di ba?" Masayang sabi ni Vanessa. Ipinapakita ang resibo sa kanyang asawa. Nang makita ang halaga sa resibo, nanlaki ang mga mata ni Marco. Kumulo ang kanyang dugo. 25,000? Vanessa, nababaliw ka na ba? Huli na ang mga bayarin natin sa mga supplier. Malapit nang maputulan ng kuryente ang bahay. Tapos bibili ka ng stroller na kasing halaga ng isang motorsiklo.
Ang ngiti sa mukha ni Vanessa ay biglang nawala at napalitan ng isang sinadyang ekspresyon ng pagtatampo. Bakit mo ako sinisigawan? Ginagawa ko ang lahat para sa anak natin. Gusto mo bang isakay ang tagapagmana ng pamilya natin sa isang murang stroller na matigas at hindi komportable sa likod niya? Ang sama mo sa sarili mong dugo, pero hindi kailangang maging ganyan kamahal, Vanessa. Nasa krisis tayo, sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagsimulang humikbi si Vanessa. Ang kanyang talento sa pag-arte ay lalong gumagaling. Aray, sumasakit ang tiyan ko. Mahal. Aray, pinupulikat ako. Inay, tulong. Sinasaktan ako ni Marco. Nai-i-stress niya ako. Ang baby ko, ang baby ko. Agad na naalarma si Ginang Reyes, lumapit kay Vanessa at tiningnan si Marco ng masama. Tingnan mo ang ginawa mo. Nahihirapan ang asawa mo. Kapag may nangyari sa apo natin, hindi kita mapapatawad, Marco. Humingi ka ng tawad agad at bayaran mo. Yang stroller. Natigilan si Marco. Sumasakit ang ulo niya sa lahat ng drama. Pakiramdam niya ay natrap siya. Gusto niyang magalit, ngunit pinipigilan siya ng takot na mawala ang kanyang anak. Sa pakiramdam ng matinding pagkatalo, kinuha ni Marco ang resibo at nilukot ito. Sige na, babayaran ko. Pero ito na ang huling beses na bibili ka ng kahit ano nang walang pahintulot ko, malamig na sabi ni Marco at pumasok sa kanyang silid ng walang lakas. Sa malamig at tahimik na silid, umupo si Marco sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang tokador na ngayon ay puno ng mamahaling pabango at kosmetiko ni Vanessa. Dati, sa tokador na iyon, ang simpleng pulbo at lipstick lang ni Carmela ang nandoon. Binuksan ni Marco ang drawer ng mesa para maghanap ng pain reliever. Nasagi ng kanyang kamay ang isang maliit na kuwaderno na may gasgas na pabalat. Ito ay isang libro ng mga gastusin sa bahay na naiwan ni Carmela, nakasulat sa kanyang sulat kamay. Binuksan ito ni Marco. Napakalinis. Araw 1, sweldo ni Marco, bayad sa kuryente at tubig, ipon para sa allowance ni nanay, ipon para sa pagpapaayos ng motor ni Marco. Sapat na ang natirang pera para sa palengke. Gusto ni Marco ng adobong manok. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Marco. Ngayon niya napagtanto kung gaano siya katanga. Nasa kanya na si Carmela, isang mahusay na financial manager, chef at tapat na asawa, ngunit iniwan niya ito para sa isang magandang parasito na dahan-dahang sinisira ang kanyang buhay. Carmela, mahinang bulong ni Marco sa tahimik na silid. Nasaan ka na? Pagod na ako, ngunit ang pagsisising iyon ay hindi nagbago sa katotohanan. Sa labas, tusong nakangiti si Vanessa habang nagte-text sa kanyang kalaguyo. Ikinukwento na nakakuha na naman siya ng pera gamit ang dahilan ng stroller. Sa katotohanan, ang stroller ay second-hand, binili sa isang kaibigan sa napakamurang halaga na walang hiya niyang pinatungan. Si Marco ay tunay na papunta sa pagkalugi at si Carmela, sa ibang lugar, ay naghahanda ng lumipad ng mas mataas pa. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa kusina ng restaurant ni Carmela. Kalahating oras nang umalis ang mga empleyado at tanging isang payapang katahimikan na lang ang natira sa dalawang palapag na restaurant. Ngunit sa isang sulok, sa tabi ng malaking bintana na nakaharap sa kalye, nakaupo pa rin si Carmela, sinusuri ang buwanang financial report. Ang kanyang 8 buwang tiyan ay kitang-kita na ngayon sa ilalim ng maluwag na damit na kulay peach. Paminsan-minsan, napapangiti siya at napapaungol sa paggalaw ng sanggol na masiglang sumisipa na para bang gustong tulungan ang kanyang ina sa trabaho. Hindi ka pa umuuwi, Ma'am Carmela? Isang malumanay na boses ang nagpalingon kay Carmela. Nakatayo si Alejandro na may dalang isang tasa ng maligamgam na tubig, nakasuot ng puting polo na nakatupi ang manggas. Katatapos lang niya ng isang meeting sa isang kliyente sa ikatlong palapag ng katabing gusali, ngunit tulad ng bawat gabi, dumaan siya para tingnan si Carmela. Pauwi na rin, Alejandro. Malapit na akong matapos, nakangiting sagot ni Carmela habang tinatanggap ang tasa ng tubig. Huminga ng malalim si Alejandro na parang nag-iipon ng lakas ng loob para sabihin ang isang mahalagang bagay. Carmela, mahina ngunit matatag niyang tawag. Ibinaba ni Carmela ang kanyang ballpen. Oo, Alejandro,
Hindi agad sumagot si Alejandro. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang isang maliit na kahon na gawa sa asul na velvet. Inilagay niya ito sa mesa sa tabi mismo ng kamay ni Carmela. Tila huminto sandali ang tibok ng puso ni Carmela. Hindi ako isang taong magaling sa matatamis na salita, Carmela. Simula ni Alejandro. Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses, ngunit ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga mata ni Carmela. Nakita kita sa pinakamahirap mong sandali, noong nakikipaglaban ka sa kalye. Nakita kitang bumangon at magsumikap ng walang reklamo para maging ang kahanga-hangang babae ka ngayon. Pero ang pinaka-nakabighani sa akin ay hindi ang iyong tagumpay, kundi ang katapatan at katatagan na ipinakita mo bilang isang magiging ina. Huminto si Alejandro at pagkatapos ay dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay at ipinatong sa kamay ni Carmela. Alam kong masakit ang nakaraan mo. Alam kong natatakot kang magsimula ulit, pero hayaan mong burahin ko ang mga sugat na yan. Hayaan mong ako ang maging sandalan mo kapag pagod ka na. At ang pinakamahalaga, hayaan mong ako ang maging ama ng batang dinadala mo. Dumadaloy ang luha sa mga pisngi ni Carmela. Alejandro, hiwalay na akong babae. Buntis ako sa anak ng ibang lalaki. Ano ang sasabihin ng pamilya mo at ng mga tao? Isa kang respetadong tao, Alejandro. Makakahanap ka ng babaeng mas perpekto kaysa sa akin. Matatag na umiling si Alejandro. Para sa akin, perpekto ka. Ang batang yan ay walang kasalanan. Isa siyang regalo mula sa Diyos. Wala akong pakialam kung sino ang biolohikal na ama niya. Ang mahalaga ay kung sino ang magpapalaki sa kanya ng may pagmamahal. Gusto kong maging ang taong yon. Carmela, pakakasalan mo ba ako? Bumuhos ang iyak ni Carmela. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng emosyon na nagpagaan sa kanyang puso. Sa buong panahong ito, lumaban siyang mag-isa. Nagtayo ng matataas na pader para walang sino man ang makasakit sa kanya muli. Ngunit ngayong gabi, giniba ni Alejandro ang mga pader na iyon ng may matinding katapatan. Gamit ang nanginginig na mga kamay, dahan-dahang tumango si Carmela. Oo Alejandro, payag ako. Isang linggo pagkatapos, sa maaliwalas na sala ng pribadong bahay ni Alejandro, isang simple ngunit sagradong kasal ang ginanap. Walang maingay na party, walang libu-libong bisita, walang pagpapakitang gilas sa social media. Tinupad ni Alejandro ang kanyang pangako na protektahan ang privacy ni Carmela para masiguro ang kapayapaan ng isip ng kanyang asawa. Ang naroon lang ay ang tagapangasiwa, ilang saksi mula sa panig ni Alejandro, ang matalik na kaibigan ni Carmela mula pa noong high school at ang pinagkakatiwalaang abogado ni Alejandro, si Attorney Ramos, bilang mga saksi. Napakaganda ni Carmela sa isang simpleng puting bestida na angkop para sa buntis. Ang kanyang mukha ay mas nagniningning kaysa noong kasal niya kay Marco na ginanap sa ilalim ng panggigipit. Ako, si Alejandro Vega, ay tinatanggap ka, Carmela, bilang aking asawa. Sa deklarasyon ng tagapangasiwa, opisyal na silang naging mag-asawa. Ang deklarasyong iyon ay nagmarka ng simula ng isang bagong buhay para kay Carmela. Hindi na siya isang inabandonang babaeng hiwalay. Siya na ngayon ang asawa ng isang respetadong real estate magnate, ngunit ang pinakamahalaga, isang babaeng minamahal ng walang kondisyon. Nang gabing iyon, sa mainit na silid pangkasalan, umupo si Alejandro sa tabi ni Carmela. Ang matatag na kamay ni Alejandro ay marahang humaplos sa malaking tiyan ni Carmela. Nakapagtataka, ang sanggol na karaniwang masiglang sumisipa ay kumalma na parabang nakahanap ng ginhawa sa haplos ng kanyang bagong ama. "Hello baby," bulong ni Alejandro sa tiyan ni Carmela. "Si Papa ito. Pasensya na kung nahuli ako. Ipinapangako ko na poprotektahan ko kayo ng nanay mo. Walang sino man ang muling mananakit sa inyo. Lumaki kang malusog diyan sa loob." Tiningnan ni Carmela ang kanyang asawa na may mga luhang puno ng pasasalamat. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Alejandro. "Salamat Alejandro, maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Huwag kang magpasalamat, mahal. Ako ang nagpapasalamat sa inyo sa pagpuno sa aking malungkot na buhay," sagot ni Alejandro, hinalikan ang noo ni Carmela ng buong pagmamahal.
Habang si Carmela at Alejandro ay nalulunod sa kaligayahan, sa kabilang panig ng lungsod, si Marco ay nakaupo sa madilim na teres ng kanyang bahay. Tinitingnan niya ang screen ng kanyang cellphone, ang mga lumang larawan sa gallery na hindi niya magawang burahin. Isang larawan ni Carmela na nakangiti. "Bakit ang sakit ng dibdib ko?" bulong ni Marco. Mula sa loob ng bahay, maririnig si Vanessa na pinapagalitan ang katulong. Ang tunog ay napakatining at nakakairita, isang malinaw na kaibahan sa lambing na palaging sumasalubong kay Marco. Hindi namamalayan, nagsimula siyang manabik sa isang tunay na tahanan, ang tahanan na siya mismo ang sumira. Hindi niya alam na ang babaeng kanyang pinananabikan ay nasa bisig na ng ibang lalaki na alam kung paano siyang tratuhin na parang isang reyna. Dumaan ang panahon. Ang 9 na buwan ng kasinungalingan na binuo ni Vanessa ay nasa bingit na ng pagkabunyag. Ang peking silikone na tiyan na araw-araw niyang suot ay nagsisimula ng maging mainit at masakit, hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa bigat ng takot na matuklasan ang kanyang panloloko. Sabik na si Marco na makita ang mukha ng kanyang anak, at si Ginang Reyes ay abala na sa pagdedekorasyon ng isang marangyang silid para sa sanggol gamit ang pera na nakuha niya sa pagsanla ng kanyang mga lumang alahas. Nang umagang iyon, umupo si Vanessa sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang maputlang mukha dahil sa kakulangan sa tulog, iniisip ang kanyang susunod na plano. Alam niyang hindi na niya ito maiiwasan. Kailangan niyang magpanggap na manganganak ngayon at isagawa ang kanyang plano, suhulan ang isang nurse para makahanap ng isang sanggol na aampunin o gumawa ng isang drama na namatay ang sanggol habang nanganganak. Parehong mapanganib, ngunit wala ng ibang pagpipilian si Vanessa. Aray, ang sakit! Ang sigaw ni Vanessa ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa bahay ni Marco. Si Ginang Reyes, na nagdidilig ng halaman, ay binitiwan ang hose at tumakbo papasok. "Vanessa, anong nangyayari?" "Ang tiyan ko, inay, napakasakit. Tingin ko lalabas na ang baby." Umunggol si Vanessa na may kapanipaniwalang pag-arte, hawak ang kanyang peking tiyan. Si Marco, na paalis na sana para magtrabaho, ay tumakbo paakyat sa ikalawang palapag na may takot sa mukha. "Vanessa, manganganak ka na ba?" "Oo, mahal. Dalhin mo na ako sa ospital. Ang sakit, hindi ko na kaya." "Oo, bilisan mo Marco. Huwag kang tumanga diyan. Lalabas na ang apo natin." Histerikal na sigaw ni Ginang Reyes habang tinutulungan si Vanessa. Kinuha ni Marco ang mga susi ng kotse nang nanginginig ang mga kamay. "Pupunta tayo sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Sakop pa ng health insurance ko doon." Nang marinig ang pampublikong ospital at health insurance, si Vanessa, sa gitna ng kanyang pagsigaw, ay nanlaki ang mga mata. "Ano? Nababaliw ka na ba? Gusto mong isilang ang tagapagmana mo sa siksikang pampublikong ospital na yan?" "Hindi. Sa St. Luke's ako pupunta. Gusto ko ang VIP service." "Pero Vanessa, ang gastos," sinubukang tumutol ni Marco. Ang kanyang pananalapi ay nasa ilalim na. "Mahal, ano ang mas mahalaga? Pera o ang buhay ng anak mo?" Matalas na banta ni Vanessa. Agad na hinampas ni Ginang Reyes ang balikat ni Marco. "Gawin mo ang sinasabi ng asawa mo. Ang pera, kaya kong gawan ng paraan mamaya. Isasanla ko ang mga titulo ng lupa na iniwan ng tatay ko. Ang mahalaga, ligtas na maisisilang ang apo natin sa isang maayos na lugar." Umungol si Marco sa pagkabigo. Talo na naman siya. Dinala niya ang kanyang lumang sedan patungo sa St. Luke's Medical Center, ang isa sa pinakamahal na ospital sa lungsod. Samantala, sa isang maaliwalas na bahay, isang ganap na kakaibang sitwasyon ang nagaganap. Nagdidilig ng mga bulaklak si Carmela sa hardin. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa kanyang likod hanggang sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Isang mainit na likido ang bumasa sa kanyang damit. Hindi na ito Braxton Hicks contractions. "Alejandro," tawag ni Carmela. Kalmado ang kanyang boses, ngunit naglalaman ng sakit. Si Alejandro, na nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape sa teras, ay agad na ibinaba ang kanyang tasa.
Nakita niya ang mukha ng kanyang asawang umuungol at ang basang sahig sa paanan ni Carmela. Agad at tahimik na kumilos si Alejandro. Hindi siya nataranta o sumigaw, sa halip ay maingat na inakay si Carmela. Huminga, mahal, kalma lang, nandito ako, malumanay na sabi ni Alejandro. Inalalayan niya ito papunta sa kanyang marangyang sedan, kung saan handa na ang isang espesyal na takip para sa araw na ito. Ang baby bag na inihanda isang buwan na ang nakalipas ay direktang inilagay sa trunk ng driver. Habang nasa daan, hinigpitan ni Alejandro ang hawak sa kamay ni Carmela. Ang sakit, Alejandro, unggol ni Carmela habang tumitindi ang contractions. Kaya mo yan, mahal ko. Malapit nang makita ng baby natin ang mundo. Magiging malakas siyang bata, tulad ng nanay niya. Pag-aalo ni Alejandro, gamit ang hands-free system ng kotse. Tinawagan niya ang ospital. Hello, si Alejandro Vega ito. Papunta na ang asawa ko. Mukhang fully dilated na. Ihanda ninyo ang pinakamahusay na team at ang VIP suite sa itaas na palapag. Hindi dapat magkaroon ng kahit isang pagkakamali. Ang boses ni Alejandro ay puno ng autoridad. Tila naglalaro ang tadhana. Ang lumang sedan ni Marco at ang marangyang sedan ni Alejandro ay parehong patungo ngayon sa iisang lugar, St. Luke's Medical Center. Sa ilalim ng mga ilaw ng delivery room, ang katotohanang matagal nang itinago ay malapit ng mabunyag. Unang dumating si Marco. Inihinto niya ang kotse nang walang ayos sa harap ng emergency entrance. Dala-dala si Vanessa na patuloy na sumisigaw. Mabilis na nagdala ng wheelchair ang mga nurse. Tumawag kayo ng doktor, isang espesyalista, manganganak na ang manugang ko. Malakas na sigaw ni Ginang Reyes na umani ng masamang tingin mula sa ibang mga bisita. Habang tinutulak si Vanessa sa pasilyo, isang marangyang puting sedan ang eleganteng huminto sa lobby ng pangunahing gusali. Pagbaba ni Alejandro, ilang mga nurse at doktor na naghihintay na ang sumalubong sa kanila. Maingat na ibinaba si Carmela. Ang dalawang grupo ay patungo na ngayon sa iisang elevator. Ang grupo ni Marco, maingay at kinakabahan, at ang grupo ni Alejandro, kalmado at puno ng tunay na medikal na pangangailangan. Bumukas ang pinto ng elevator at pinagtagpo sila ng tadhana sa iisang metal na kahon na paakyat. Naging malamig at mabigat ang hangin sa loob ng elevator. Tanging ang ugong ng motor at ang mga mabibigat na paghinga ang maririnig. Si Marco ay natigilan sa isang sulok. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang babaeng nasa wheelchair sa harap niya. Ang dati niyang asawa, si Carmela. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay mukhang ganap na iba. Nakasuot si Carmela ng mamahaling maternity dress. Ang kanyang mukha, sa kabila ng sakit, ay nagpapakita ng isang aura ng kagandahan na hindi pa nakikita ni Marco. At ang nagpatigil sa puso ni Marco ay ang malaking tiyan ni Carmela, tunay na tunay. Carmela, ang boses ni Marco ay parang isang bulong ng isang taong nakakita ng multo. Si Ginang Reyes, na abala sa pagpaypay kay Vanessa, ay agad na lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata, isang halo ng pagkasuklam at pagkabigla. Diyos ko, anong ginagawa ng baog na yan dito? At ano yang tiyan na yan? Itinuro ni Ginang Reyes ang tiyan ni Carmela. Si Vanessa, na desperadong pinapanatili ang kanyang postura para hindi malaglag ang unan sa kanyang peking tiyan, ay nagbigay din ng isang sarkastikong tingin. Hemp, baka kung kanino lang yan. Para magkaroon ng ganyang tiyan pagkatapos ng diborsyo, siguradong nakipagtalik na yan sa iba. Kaya pala hiniwalayan siya ng Marco natin. Ang mga salitang iyon ay nagpakulo sa dugo ni Marco. Ang kanyang nasirang pagkalalaki ay agad na naatake. Hindi pinansin ang matipunong lalaki sa tabi ni Carmela. Lumapit si Marco sa wheelchair ng dati niyang asawa. Sumagot ka, Carmela, marahas na sabi ni Marco. Anong ginagawa mo rito, buntis? Kaninong anak yan? Nagbenta ka ba ng katawan? Pagkatapos kitang hiwalayan para makapasok ka sa isang mamahaling ospital na tulad nito. Ipinikit lang ni Carmela ang kanyang mga mata at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Alejandro habang isa na namang matinding contraction ang dumapo. Si Alejandro, na tahimik na nagmamasid, ay dahan-dahang lumingon.
Ang kanyang malamig at matalim na tingin ay tumagos sa mga mata ni Marco. "Isara mo ang bibig mo," sabi ni Alejandro sa isang mababa, malakas na boses. "Kung iinsultuhin mo pa ang asawa ko, sisiguraduhin kong lalabas ka sa gusaling ito na wala nang natitirang reputasyon." "Asawa?" Awkward na tumawa si Marco. "Naloko ka. Ang babaeng yan ay dati kong asawa. Baog yan. 3 taon kaming kasal at hindi siya magkaanak. Kung buntis man yan ngayon, siguradong hindi ko anak yan. Isang bastardo na hindi kilala ang ama." Ting. Ang mainit na pagtatalo ay pinutol ng tunog ng pagdating ng elevator. Bumukas ang mga pinto sa ika-5 palapag, ang VIP maternity floor. Ang eksena sa labas ng elevator ay nagpatahimik kina Marco at Ginang Reyes. Sa pasilyo na may makintab na sahig na marmol, ang direktor ng ospital at isang team ng mga espesyalistang doktor ay naghihintay sa isang magalang na pila. "Welcome po, Mrs. Carmela Vega," bati ng direktor ng ospital ng may sukdulang galang. "Handa na po ang VIP delivery suite. Nariyan na rin po ang mga anesthesiologist at pediatrician." Agad na kinuha ng mga head nurse ang wheelchair ni Carmela nang may banayad na galaw na parang nag-aasikaso ng isang mahalagang maharlika. Tiningnan ni Alejandro si Marco nang may halo-halong awa at paghamak. Pagkatapos, nang hindi lumilingon, sinundan niya ang kanyang asawa, ang matipunong likod ni Alejandro at ang eleganteng figura ni Carmela ay dahan-dahang nawala sa likod ng mga salamin na pinto. Samantala, ang nurse na nagtutulak sa wheelchair ni Vanessa ay mukhang nalilito. Tiningnan niya ang hawak na patient chart. "Excuse me po, sir, ma'am," sabi ng nurse kay Marco. "Nasa maling palapag po yata tayo. Ang pasyente ninyo, si Mrs. Vanessa, ay nakarehistro sa ilalim ng third-class insurance. Ang mga third-class delivery room po ay nasa ika-2 palapag." Natigilan si Marco. Ang mga salita ng nurse ay parang isang serye ng sampal sa kanyang mukha. Si Carmela ay sinalubong ng direktor ng ospital sa VIP floor habang siya at ang kanyang tagapagmana ay ididirekta sa isang ordinaryong silid. "Anong third class?" Hysterical na sigaw ni Vanessa. "Tunay na takot na ito. Ayoko doon, mainit doon. Marco, gawan mo ng paraan. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa pulubing yon. Dito rin ako manganganak." "Manahimik ka," sigaw ni Marco sa pagkabigo. Sasabog na ang kanyang ulo. Nakatitig pa rin siya sa pinto kung saan nawala si Carmela. Ang kuryosidad, selos at pagsisisi ay naghalo at kumalat na parang lason sa kanyang dibdib. "Nurse, dalhin mo muna ang asawa ko sa ibaba. Mag-CR lang ako," dahilan ni Marco. "Mahal, huwag mo akong iwan," sigaw ni Vanessa. Ngunit hindi pinansin ni Marco. Tahimik siyang tumakas at palihim na tinungo ang VIP corridor. Sinusundan ang landas ni Carmela. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pumasok si Marco sa isang bahagyang bukas na pinto, ang presidential suite. Ang eksena sa loob ay nakapagpatigil kay Marco. Sa gitna ng silid, sa isang high-tech na delivery bed, nakahiga si Carmela. Basang-basa ng pawis at luha ang kanyang mukha habang tinitiis ang matinding contractions. Nasa tabi niya si Alejandro, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. "Ang galing mong umarte, Carmela." Ang boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan. Lumingon si Alejandro. "Umalis ka," ungol ni Carmela. Hindi siya pinansin ni Marco. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Tingnan mo ang sarili mo. Dati nagmamakaawa ka sa akin ng pera, ngayon nagpapanggap kang mayaman sa isang luxury room. Magkano ang ibinayad mo sa lalaking yan para magpanggap na asawa mo? O bago mong sponsor?" Dahan-dahang binitawan ni Alejandro ang kamay ni Carmela at hinarap si Marco. Bigla, hinawakan ng matatag na kamay ni Alejandro ang daliri ni Marco na nakaturo at bahagya itong pinihit. Sapat na iyon para sumigaw si Marco sa sakit at lumuhod. "Aray! Bitawan mo ako. Mababaliw ka na ba? Alisin mo ang marumi mong mga kamay sa asawa ko at sa anak ko." Ang boses ni Alejandro ay mababa, ngunit nakakatakot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang direktor ng ospital kasama ang 4 na security guard. "Patawad po, President." Sandaling nagpabaya ang security, sabi ng direktor, at pagkatapos ay tiningnan si Marco ng masama.
Anong ginagawa ninyo rito? Pumasok kayo ng walang pahintulot sa silid ng pinakamalaking shareholder ng ospital na ito. Natigilan si Marco. Ano? Pinakamalaking shareholder? Tumango ang direktor. Opo. Si President Alejandro Vega ang may-ari ng Santoso Group at ang pinakamalaking shareholder ng ospital na ito. At si Mrs. Carmela, itinuro ng direktor si Carmela nang may paggalang ay ang legal na asawa ni President Vega at ang CEO ng Carmela's Kitchen, isang premium catering company na nanalo kamakailan sa kontrata para mag-supply ng lahat ng pagkain ng mga VIP patient sa ospital namin. Gumuho ang mundo ni Marco sa isang iglap. Si Carmela, ang dati niyang asawa na ininsulto niyang mahirap at mangmang, ay asawa na ngayon ng isang respetadong magnate at isang matagumpay na negosyante. Imposible, bulong ni Marco. Ilabas niyo yan dito, malamig na utos ni Alejandro sa mga guwardiya. Teka, bitawan ninyo ako. May karapatan akong maparito. Nanganganak ang asawa kong si Vanessa sa ibaba. Ang tagapagmana ko, ang anak ko, histerikal na sigaw ni Marco habang kinakaladkad. Makikita ninyo, mas magiging magaling ang anak ko kaysa sa bastardo na yan. Ngunit mabilis ang tadhana. Habang kinakaladkad si Marco, isang nurse mula sa ibaba ang tumatakbong lumabas ng elevator, maputla at hingal na hingal. Mr. Marco, Mr. Marco, tawag ng nurse. Ano? Nanganak na ba ang anak ko? Lalaki ba? Guwapo ba? Umiling ang nurse. Galit na galit po ang doktor. Sinubukan po namin siyang internal examination pero tumanggi si Mrs. Vanessa at nag-eskandalo. Sa huli, kinailangan po naming pilitin. Nurse, ano ang ibig mong sabihin na walang baby? Namatay ba? Umiling ang nurse. Sir, ang nasa tiyan po ni Mrs. Vanessa ay isang silicone na unan at isang tumpok ng tela. Hindi po siya buntis, sir. Nagpapanggap lang po siya. Katahimikan. Para kay Marco, biglang tumahimik ang abalang pasilyo. Ang mga salita ng nurse ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Hindi buntis, silicone na unan, nagpapanggap. Sinungaling ka? Bulong ni Marco. Totoo po, sir. Ngayon po si Mrs. Vanessa ay nasa administration office pagkatapos subukang tumakas at si Ginang Reyes po ay hinimatay sa waiting area, dagdag ng nurse. Bumagsak si Marco sa sahig. Sa itaas, sa marangyang silid na iyon, si Carmela ay nagsisilang ng isang tunay na sanggol, ang mismong sanggol na tinanggihan at hinamak ni Marco. Samantala, dito sa ibaba, ngayon niya lang napagtanto na itinapon niya ang kanyang tapat na asawa, ang kanyang yaman at ang kanyang pamilya. Lahat para sa isang peking tiyan at kayabangan. Ang pagkasira ni Marco ay kumpleto na. Isang malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng presidential suite. Ang iyak na iyon ay parang isang awit ng tagumpay para kay Carmela. Pagkatapos ng isang pakikipaglaban, sa wakas ay isinilang niya ang isang malusog, guwapong batang lalaki. Si Alejandro, na may luha sa mga mata, ay tinanggap ang maliit na sanggol mula sa doktor. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang bagong silang na bata. Ibinulong niya ang Adhan, Islamic Call to Prayer, sa tainga ng sanggol, isang tradisyon para sa mga bagong silang. Salamat mahal ko, bulong ni Alejandro at hinalikan ang noo ni Carmela. Perpekto siya. Sa ibaba, sa administration office, nagwawala si Marco na parang baliw. Ahas ka, niloko mo ako, sigaw niya kay Vanessa. Kung hindi ako nagpanggap na buntis, hindi mo ako bibilhan ng mga bag at alahas na yon. Tanga ka, napakadali mong maloko dahil sa obsession mo sa pagkakaroon ng anak, ganti ni Vanessa. Si Ginang Reyes, nakagigising lang, ay sinabunutan si Vanessa. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang mga alahas na isinanla ko para sa kwarto ng peking baby mo. Manloloko. Ang kahiyahiyang gulo ay nag-udyok sa mga security guard na paalisin silang tatlo mula sa ospital. Sa mainit na semento ng paradahan, bumagsak si Marco. Wala nang laman ang kanyang tingin. Nawala sa kanya ang tunay at tapat niyang asawa, si Carmela. Nawala ang sarili niyang anak na isang batang lalaki pala na kasisilang lang sa itaas.
At ngayon, napagtanto niyang naubos ang lahat ng kanyang yaman sa isang manlolokong nagngangalang Vanessa. Tinakbo niyang muli ang lobby. Gusto niyang lumuhod sa paanan ni Carmela at magmakaawa. Gusto niyang makita ang mukha ng kanyang anak. Ngunit hinarang siya ni Attorney Ramos. Pirmahan ninyo ito, Mr. Marco. Isang sworn statement na hindi kayo lalapit sa kliyente ko, si Mrs. Carmela, at sa kanyang anak. Naaalala ninyo ang divorce papers? Nakasaad doon na inakusahan ninyo si Mrs. Carmela na baog at wala kayong interes sa anumang anak mula sa kanya. Legal, isa kayong estranghero sa sanggol na iyon, pero dugo ko yan. Mahinang sabi ni Marco. Hindi kayo ang ama, putol ni Attorney Ramos. Ang ama ay si President Vega, ang lalaking nagprotekta sa kanya noong itinapon ninyo siya sa gitna ng bagyo. Umalis na kayo, sir. Mamuhay kayo habang buhay na may pagsisisi. Iyan ang pinakamakatarungang sentensya para sa inyo. Natigilan si Marco. Tumingala siya at nakita ang malaking bintana sa ikalimang palapag. Sa di kalayuan, nakita niya ang anino ni Alejandro, nakarga ang sanggol, at si Carmela sa tabi nito, masayang nakangiti. Ang imahe ng perpektong pamilyang iyon ay napakalapit sa paningin, ngunit nasa isang lugar na hindi na niya kailanman maaabot. Tumalikod si Marco at nilisan ang ospital, isang kaluluwang nawawala. Sa VIP suite, tiningnan ni Carmela ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Alejandro. Hindi na siya nag-isip na maghiganti. Ang makitang wasak si Marco ay hindi nagbigay sa kanya ng kasiyahan dahil ang pinakamalaking kaligayahan niya ay ang kapayapaang hawak niya ngayon. Welcome to the world, anak ko, bulong ni Carmela sa kanyang puso. Ligtas na tayo ngayon, ngumiti si Carmela. Napagtanto niyang nanalo siya sa laban na ito ng buhay, hindi sa pamamagitan ng pagganti, kundi sa pamamagitan ng pagiging masaya, matagumpay, at karapat-dapat na mahalin. Nagbalik siya hindi bilang isang inabandonang babaeng hiwalay, kundi bilang isang ginang na hindi kayang saktan ni numan ang reyna ng sarili niyang palasyo ng kaligayahan. Huwag kailanman itapon ang isang tunay na diamante para lamang pumulot ng isang batong kumikinang pansamantala na binulag ng kasakiman at kayabangan. Ang karma ay totoo. Ang pasensya at pagsisikap ay palaging magbubunga ng matamis at itataas ang dignidad ng isang tao. Sa kabilang banda, ang kataksilan at kayabangan ay hahantong lamang sa pagkasira at walang katapusang pagsisisi.